Tay, wag po kayong magagalit ha. Pero, hindi ba masarap magluto yung stepmom ko? Kaya ganun ka na lang kumain kanina sa restaurant? Ano bang sinasabi mong babae ka? Asin at kalamansi? Seryoso ka ba dyan? O ano? Bakit hindi ka makapagsalita, babae? Nalulun mo ba yung dila mo? O naubos lang yung baon mo salita? Normal sa kabataang edad 15 hanggang 25 ang maging wild. Mawalan ng kontrol sa sarili o di kaya naman ay magrebelde. Lalo na yung mga kabataang naiwan sa ere dahil ang kanilang mga magulang ay nagkaroon na din ng kanya-kanya nilang pamilya. Masasabi kong isa ako sa taong nakaka-relate sa inyo. Hindi nga lang ako yung batang pinag-aagawan ng mga magulang ko. Sa halip ay ako ang nagdedesisyon kung saan ko gusto mapunta. Nung bata ako, pinili ko ang mama ko. Pero habang lumalaki, unti-unti rin akong nasasakal. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong makawala, ay agad akong nagdesisyong pumunta sa lugar naman ng papa ko. At doon, hindi ko akalaing matututunan ko ang napakalaking leksyon sa aking buhay. Nangyari po ito taong 2010 pa. Pagpasensyahan nyo na po ako dahil nung mga panahong yon, hindi pa talaga ganun kalawak ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay. Lahat naman siguro tayo dumaan sa napakaraming leksyon na magtuturo sa atin kung paano mag-isip at kumilos ng tama kalaunan. Daniela po ang tunay kong pangalan. Pero tawagin nyo na lang po ako sa palayaw kong Dani. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano na naman ba pumasok sa isip mong bata ka at pabigla-bigla ka ng desisyon? Sinabi ko naman sa iyo na hindi basta-basta yung pagpunta dito, di ba? Kung nag-away lang kayo ng mama mo, maaayos din yan. Hindi solusyon yung paglalayas. Paulit-ulit naman tayo, Tay. Hindi nga po kami nag-away, nagkasagutan lang. Ayoko nga kasing sumama sa kanila. Taon-taon na lang tuwing Christmas break, nasa Laguna kami kasama yung pakialamerang pamilya ng stepfather ko. Ayaw niyo ba akong kasama, Tay? Sabihin niyo lang, madali naman ako kausap. Maghahanap na lang ako sa mga tropa ko kung sinong gusto umampun sa akin. O di kaya, sasagutin ko na lang yung manliligaw ko na willing akong isama sa pamilya niya buong bakasyon. Dani, hindi naman sa ayaw kita makasama. Hindi mo kasi alam ay, sige na nga. Bahala ka. Kailan mo babalak pumunta? Sa lalong madaling panahon sana, Tay. Bago umalis sila nanay, kasi hindi ako iiwan nun dito ng mag-isa. Pipilitin akong isama nun. O sige na nga. Bukas ka na madaling araw bumiyahe. Ite-text ko sa iyo ang address kung saan yung terminal ka bababa. Doon kita hintayin Tsaka ipapadala ko na din ngayon yung pamasahe mo habang nandito pa ako sa bayan. Huwag ka magdadala ng maraming gamit Ay, salamat. Niligtas niyo talaga ako dun, Tay. Tsaka, okay, sige po. Isang maleta lang naman yung dala ko. Thank you, Tay. Ay, sige na. Tinatawag na ako ng boss ko. Pero pinapaalala ko lang sa'yo, Dani hindi ka na pwedeng umatras kapag nandito ka na. Hanggang bukas lang yung binigay na day off sa akin ni Kapitan. Huwag kang mag-alala, Tay. Hindi naman ako ganun. Tsaka gusto din kitang makasama Sige na. Hintayin mo na lang yung ite-text kong address at control number ng ipapadala ko. Ganun na lang ang lapad ng ngiti ko bago nahiga sa kama. Nakahinga na ako ng maluwag. Hindi naman totoo yung sinabi kong sa kaibigan ako makikituloy. O sasagutin ko na lang yung mandiligaw ko para lang hindi makasama kila nanay. Matitiis ko naman ang kaipokritahan ng hilaw kong pamilya sa stepfather side. Yun nga lang, hanggat may paraan ay hindi ako titigil, mapapayag lang si tatay. Higit isang dekada na din mula nang huling beses ko siyang makita at makasama. Yung paraan nga ng komunikasyon namin, nagbago na. Kaya oras na din siguro yon
Para sa kanya naman ako magstay kahit 2 weeks lang. Oh, ano to anak? Akala ko ba sabi mo isang maleta lang yung bitbit mo? Tay, ang importanteng gamit ko din naman kasi yung nandyan sa kabilang maleta. Mga books ko yan at saka hygiene kit ko. Alam mo naman, dalaga na yung panganay mo. O sige na nga, bitbitin mo yan lahat ah. Po, hindi niyo man lang po ba ako tutulungan? Wow naman tay obvious na na-miss niyo ako. Ano ba gusto mong gawin ko? Babyhin ka? Ay nako, ang sweet niyo talaga. Dapat nga masaya kayo kasi magkakasama tayo after 10 taon eh. Unless ayaw niyo talaga. Kung sa bagay, masaya na kayo sa tunay niyong pamilya. Parang si nanay. Ako yung nagmumukhang sampid kahit ako naman talaga yung nauna niyong pamilya bago yung mga yan. Danny, ayan ka na naman. Ginagamit mo na naman yung card na yan para manipulahin ako. Kailangan mo maging responsable sa mga aksyon mo. Sabi ko, kaunting bagahe lang. Tapos ito, ang dami mong dinala. Tapos dinagdagan mo pa. Kayo nga, hindi naman naging responsableng piliin yung pamilya natin eh. Hoy Danny, naririnig kita. Malaki ka na nung nakiwalay kami ng mama mo. Naintindihan mo na yun noon. Oo na po, sige na. Ako na yung magbibitbit nitong mga gamit ko. Usang-usang usapan na tayo napapadpad eh. O siya, nandun yung sasakyan. Ilagay mo na lang sa compartment yung mga yan. At pagkatapos, sumunod ka sa akin sa loob ng restaurant. Kakain muna tayo bago bumiyahe. Gusto ko tuloy pagsisihan na nagdala pa ako ng mga anik-anik ko. Hindi kasi talaga ako tinulungan ni tatay sa mga yon. Kaya Danny din ang ipinangalan niya sa akin. Lalaki kasi pala talaga ang gusto niyang maging panganay. Yun nga lang, naging babae ako. Buti na lang kahit papano, okay naman ang pangalan ko kahit sa babae. Hindi kasi talaga ako matatawag na Daddy's Princess. Mas ginagawa niya kasi akong warrior. Nakakainis kong iisipin. Pero ngayon habang sinusulat ko to, mas lamang ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil hindi ako basta natatalo ng unos. Totoo pala na hindi pwede ang mahina at pabebeng babae sa tunay na galaw ng mundo. O eto, isuot mo to. At wag na wag mong huhuparin ha. Ano naman yan, tay? Pulang tela na may itim na batong pendant? Ang baduy naman yan. Ngayon na nga lang tayo nagkita tapos yung ireregalo nyo pa sa akin, mukhang sa bata nyo lang pinagawa. Mukha pa ba ako naglalaro, tay? Abay, hindi regalo yan. Lalong hindi laruan yan. Itali mo yan sa bewang mo. At wag na wag mong aalisin yan kung ayaw mo mapahamak ka. Ho? Mapapahamak? Isa naman po. Wag ka na maraming tanong. Ginusto mo pumunta dito kaya pakinggan mo na lang ako. Oo na, tay. Sige na, kalma ka lang. Sungit mo talaga kahit kailan. Kasi ayaw ko lang mapahamak ka, Danny. O sige na, umorder ka na pagkain na gusto mo. Kahit ano, tay? Oo, kahit ano basta't uubusin mo. O sige, sabi mo yan ha. Isipin mo na lang na pamasko mo na yung kakainin mo ngayon ha. Ha? Bakit naman po? Hindi po ba kayo naghahanda tuwing Pasko? Hindi eh. Walang Pasko doon. Ganon? Ang boring naman pala ng buhay na pinili mo, tay. Di na ako nagtataka kung bakit masungit ka. Nakakapag-relax pa po ba kayo? Hindi naman boring doon eh. Kung alam mo lang kung gaano nakaka-thrill yung buhay ko doon. Aba, baka sabihin mong nasa pelikula ka. Bakit naman, tay? Ano bang nakaka-thrill dun? Mukhang wala namang kasiyahan dun eh. Ano yun, puro away lang? Mga action scene, ganun? Parang ganun na nga. Hindi nga, tay. Seryoso ka dyan? Sa tagal ko kasi dito, nakalimutan ko na yata kung paano magbiro. Nakatagal ka sa ganung lugar, tay? Grabe naman pala yung pasensya nyo. Pero kung sa bagay, mas okay na yun kesa sa maiingay na tawanan. Pero puro mapagpanggap at plastic naman yung kasama mo. Wala naman sinungaling at plastic sa lugar na yon, Danny. Sasabihin nila sa'yo yung gusto nila. Kaya hindi pwedeng mahina ang loob mo doon.
Kung maramdamin ka, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi ka tatagal doon. Parang mga palaso yung mga dila ng mga tao doon. Nakakasakit talaga. Ayos lang yun, Tay. Pare-parehas naman pala kami eh. Di magsaksakan na lang kami. Ano? Magsaksakan kami ng salita kung sinong unang mapipikon. Tatay naman eh. Napailin na lang si tatay at nilantakan na din yung pagkain sa plato niya. Nangunot pa ang noo ko noon dahil bukod sa parang gutom na gutom siya sa laki ng subo niya. Ninanamnam niya din yon habang napapapikit pa. Kung sa bagay, ako man ay bihirang makakain ng seafoods, lalo na yung malalaking talangka at hipon. Kaya sarap na sarap din talaga ako. Halos simutin ni tatay ang mga natirang pagkain. Wala siyang itinira kung hindi konting mismis ng mga kanin. Sa sasakyan ko na siya naisipang tanungin dahil mukhang hindi uso kay tatay magbahagi ng nasa isip niya. O kahit magsimula man lang ng usapan. Tay, wag po kayong magagalit Pero hindi ba masarap magluto yung stepmom ko? Kaya ganun ka na lang kumain kanina sa restaurant? Malalaman mo din pagdating doon. Wala nga akong makakausap na plastic. Makapaanis naman yung laway ko. Makapagbasa na nga lang. Hindi na din talaga nagsalita si Papa kaya napairap na lang ako at napailing. Nagbasa na lang ako noon ng paborito kong libro. Kaya hindi ko na rin masyadong napagtuunan ng pansin ang dinadaanan namin. Aminado ako. Isang malaking pagkakamali ko yon. Dapat mas naging observant ako sa paligid ko. Napansin ko pa sana na hindi normal ang lugar na pinapasok namin. Nandito na tayo. Ibaba mo na yung mga gamit mo, Danny. Hindi niyo talaga ako tutulungan, Tay? Ang taas naman ng... Wow! Ang laki naman pala ng bahay niyo dito. Pati yung ibang bahay dito. Nasa subdivision ba tayo, Tay? Pero bakit mukhang ang liblib naman masyado dito? Liblib talaga ito. Ito lang yung baryo dito. Walang ibang malapit na komunidad sa paligid. Kaya kung gusto mo umalis, magsabi ka kung gusto mong mag-isa lang lumabas, bahala ka maligaw. Dante, sino siya? Bakit mo siya sinama dito? Hoy, teka nga muna bata. Bakit Dante lang ang tawag mo sa tatay ko? Wala ka bang magulang? Wala. Ano ba yung magulang? Saka Totong yung pangalan ko. Tsaka bakit Hoy yung tawag mo sa akin? Aba, ayaw mong natatawag ka na Hoy pero buong buo mo kong tawagin sa pangalan yung tatay ko? Danny, tama na yan. Pumasok ka na. Okay lang sa inyo yun, Tay? Ganyan ka ba tratuhin ng mga tao dito? Hoy babae, umalis ka dito. Hindi ka welcome dito sa baryo namin. Bakit? Pag-aari mo ba tong baryo nyo? Hindi. Pero sinasabi ko na sa'yo, kung matalino ka, aalis ka na dito. Ay nako, sorry ka na lang Tutong. Hindi ako matalino. Totong yun, hindi Totong. Bulol ka ba o bingi? Tay, ano ba tong batang to? Bakit parang matanda sa akin kung magsalita? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo na lang pansinin at pumasok ka na. Totong, umuwi ka na sa inyo. Anak ko yan si Danny at mananatili siya dito ng 2 linggo. Pag-ingatin mo yung anak mo, Dante. Sayang, maganda pa naman yan. Baka mamaya walang makinabang sa kanya kapag hindi siya umayos. Teka nga muna. Ano ba problema ng batang to? Hoy, hindi ka siguro mahal ng mga magulang mo, no? Siguro laging awan yun yung nakikita mo sa inyo kaya ganyan ka. Anong awayan? Walang ganun sa amin, no? Pero kainan meron. Madalas pa nga, salo-salo namin nilalantakan yung mga nahuhuli namin naliligaw. Totong, sinabi na umuwi ka na Basta ba hindi gagawa ng gulo tong anak mo, Dante? Bantayan mo yan maigi, ha? Wala kayong dapat ipag-alala. Ako bahala sa kanya. Gusto ko lang talaga siya makasama dahil higit 10 taon na kami huling nagkita.
Kawawa naman pala kayong mga tao. Sana nga magsama kayo na matagal dito, Dante. Nangunot lalo ang noo ko sa huli niyang sinabi. Hindi rin nakaligtas sa akin na tinawag niya kaming mga tao. Kami lang ni tatay. Naintriga tuloy ako sa ibig niyang sabihin. Bukod pa doon, naiirita na din ako sa paraan niya ng pakikipag-usap sa amin. Kinokontrol ko lang ang sarili na magpakita ng emosyon. Bata lang yon, pero kuhang-kuha niya talaga yung inis ko. Bukod sa mayabang ay nagbabanta pa ng kung ano-ano. Pero ang mas nakakainis pa, imbis na pagsabihan ni tatay yung bata, ay parang siya pa ang nakiusap dito. Hindi ko tuloy mapigilang magduda dahil sa kakaibang reaksyon ng aking ama. Dahil din doon, kaya hindi sinasadyang naigala ko ang paningin sa paligid. Pero agad na gumapang ang kilabot sa pagkatao ko. Nang mapansin na madami na palang tao ang nasa labas ng kani-kanilang mga bahay at matalim na nakatitig lang sa akin. Oh, nariyan na pala kayo, Dante. Mano po, tita? Ay nako, hindi ako nagpapamano. O sige na, Iha, pumasok ka na lang. Beso na lang ho. Nako, lalong hindi. Okay, sige po. At Lina, magdidilim na. Isara mo na yung pintuan at mga bintana. Narito na si Danny at hindi na pwedeng nakabukas yan palagi. Ano? Ang init-init kaya dito, ma. Pabayaan niyo nga siya. Ginusto niyang magpunta dito, edi magtiis siya. Lina, sinasabi ko sa'yo. Nag-usap na tayo. Ay naku, ano ba naman yan? Oo na nga, oo na. Ay naku, bad trip talaga. Kalam ko sinong special. Mahingang klase namang nilalang. Mag-uusap tayo ulit mamaya, Halina. Leonora, hayaan mo na yung mga bata. Naninibago lang yan. Kausapin mo yan at baka masaktan ko lang yan, Dante. Ako nang bahala sa kanya. Si Linda ba? Nasaan? Ayun, nandun sa kwarto niya. Nag-iinarte din. Ewan ko dyan sa mga anak mo. Ang aarte. Masyado mo kasing ini-spoiled. Ikaw naman, oh. Mga bata yan eh. Hayaan mo na. Bukas lang okay na rin yung mga yan. Baka nagsiselos o nagtatampo lang yan. No way, no. Ba't naman ako magsiselo sa mortal? Sino ba siya? Kapatid mo siya, Lina, ha? Ay nako, ma. Wala akong kapatid na tulad niyan. Anong sinabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo. At bakit ko naman gagawin yun? Talaga namang wala ni katiting na dugo natin yung nananalaytay sa ugat niyan. Pagkain, pwede pa. Leonora! Mag-sorry ka sa ate mo, ngayon na! Sinaktan niyo ko nang dahil sa tao na yan? Anong klase kayong ina? Nakakailang. Yun ang tamang definisyon para ilarawan ko ang sitwasyon at nararamdaman ko ng sandaling yon. Naroon ang guilt dahil ako ang dahilan para mag-away ang mag-ina. Pero aaminin kong may pleasure din dahil tama lang nasampalin ang ganun kabastos na anak. Sa kabilang banda, gusto ko ding mainggit dahil mukhang mas maayos ang trato ni Papa sa mga anak ni Tita Lenora kumpara sa akin na tunay niya pamanding anak. Pasensya na po kayo ah. Ako pa yata yung dahilan kung bakit siya nagkaganon. Bakit ka naman nagsosorry? May ginawa ka bang mali? Po? Kailangan nilang tanggapin na hindi lang sila ang anak ni Dante. Ikaw ang tunay na anak na kinilala nilang ama at dapat nilang respetuhin yon. Maraming salamat po, tita. Sigurado naman akong nakakain na kayo sa bayan ng tatay mo. Halika na. Sundan mo na lang ako sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na. Hindi pa nga lang maayos dyan, pero ikaw nang bahalang maglinis. Dahil yung dalawa mong kapatid wala talagang tiyaga sa paglilinis. Lalo na nung nalaman nila na ikaw ang gagamit. Naiintindihan mo naman siguro. Wala akong problema yon. Kayang-kaya ko na pong linisan to. Salamat po. Magkaliwanagan nga muna tayo, Danny. Dahil nandito ka sa pamamahay ko, kailangan mong sundin ang mga bilin ko. Itong bintana mo, bawal na bawal mo itong buksan sa gabi kahit anong marinig mo sa labas. At pagsapit din ng dilim,
Kailangang nandito ka na sa loob ng bahay at hindi ka nalalabas pa. Kailangan bago dumilim ay nandito ka na. Naiintindihan mo ba? Sa umaga po ba pwede naman po akong maggalagala? Kung may kasama ka na isa sa miyembro ng pamilyang to. Pero kung wala, hindi pa pwede. Bawal ang tatay mo dahil on duty siya kay Supremo mula umaga hanggang gabi. Ako naman may trabaho ako dito sa bahay. Nananahi ako. Yung dalawang mo kapatid, duda nga lang ako na sasamahan ka nila. Ganun po ba? Ano lang po pala yung pwede kong gawin dito, tita? Bahala ka. Maraming libro at comics sa baba. Magbasa ka na lang kung gusto mo. O kaya matuto kang magtahi. Marami din gawaing bahay dito ha. Tumulong ka. Nasa ikalawang palapag ng bahay ang kwarto ko. May malaki doong bintana pero saradong-sarado. Medyo mainit din kahit pa sabihin gawa lang naman sa sawali at kugon. Bukod kasi sa kubo ang bahay, wala din silang electric fan dahil wala namang kuryente doon. Nakalabas na si Tita Lenora ng silid ko pero tulala pa rin ako. Mas lamang ang pagsisisi na nararamdaman ko. Kung bakit naman kasi hindi ko nagawang itanong ang mga bagay na yun kay tatay bago ako nagpunta doon. Noon ko din napagtanto na pwede naman pala akong magkulong lang sa kwarto sa Laguna at wag na lang makihalubilo sa mga kamag-anakan ng stepfather ko. Ang importante lang, may kuryente. At higit sa lahat, makakapaggala ako sa mga malalapit na malls at magagawa ko ang gusto ko. Ay naku, Diyos ko naman Dani. Para kang bumiyahe ng pagkalayo-layo para lang ikulong yung sarili mo sa ganitong klaseng lugar eh. Kinakarma ka na yata. Dapat kasi nag-imbestiga ka muna sa tatay mo. Ba namang klaseng lugar to? Bakit parang nilalait nila yung pagiging tao? Tao din naman sila, di ba? Ay naku, weirdo talaga. Nagpagpag na lang muna ako ng higaan para makapagpahinga na. Pero naubo ako sa kapal ng alikabok na lumabas mula doon. Marahas na lang akong bumuntong hininga at pinakalma ang isip ko. 2 linggo lang naman ang itatagal ko doon. At kung patuloy akong magrereklamo, siguradong magiging napakahirap na mga susunod na araw para sa akin. Nakahiga na ako nang may marinig akong parang kumakatok sa bintana ng silid ko. Napasulyap ako doon at nakiramdam. Maya-maya pa, napaisip ako, paanong may kakatok doon? Nasa ikalawang palapag ng bahay ang bintana. Tay, dali na naman no. Ayoko namang maiwan dito mag-isa. Maboboard ako dito. Hindi naman ako laking probinsya, di ba? Kaya nga ako nagpunta dito para makasama ka. Hindi para makulong sa bahay. May trabaho ako, Dani Nangungulit ka na naman Sige na naman, please naman tay. O sige, ganito na lang. Tutulong ako sa inyo. Tagawalis o di kaya tagalampaso. Kahit tagahugas pa ng plato o tagatimpla ng kape nyo. Gagawin ko yun basta't isama nyo lang ako. Ay, alam mo, dapat kulit yung pangalan mo at hindi Dani. Kung alam ko lang talaga na sobrang kulit mo, hindi na talaga kita pinapunta pa dito. Mas gusto nyo bang tumakas pa ako para lang makapaggala? Kasi posible kong gawin yun kapag nabaliw na ako sa loob ng bahay na to. Ikaw, ugali mo yan. Nananakot ka talaga na magulang mo? Yan ba yung natututunan mo sa lungsod? Tay, yung mga kabataan sa lungsod na kaidaran ko, hindi nagpapaalam yung mga yun kung may gagawing mali. Tumatakas pa nga sila o kaya nagsisinungaling sa mga magulang nila Kaya iba ako sa kanila, no? Kasi ako, sinasabi ko yung pwedeng mangyari kapag hindi mo ako pinagbigyan. Magkaiba po yun. Abay, kakaiba ka din bata ka, no? Mana ka talaga sa nanay mo. Napakahusay mga tuwiran at baliin yung mga bagay-bagay para magmukhang tama. Ay sige na nga. Ayusin mo na yung isusuot mo ha. Mag-jogging pants ka at mag-sweater. Kailangan walang lalabas na balat sa katawan mo. Baka gusto mo tay, magsuot na din ako ng full mask sa muka para protektado na lahat ng balat. Kaya lang, baka naman mapagkamala naman akong hold-upper o di kaya kidnapper nun.
Yung katawan lang yung sinasabi kong balutan mo at hindi pati yung mukha. Ba't mo naman gagawin yon? Habay, napaka-piloso mong bata ka, ha? O siya, sige na. Bilisan mo natin, hindi ako pwedeng malate doon. Sinunod ko si Papa sa bili niya. Ayoko sanang mag-sweater dahil napakainit na doon. Kaya lang, baka tuluyan akong hindi makasama. Kaya ang ginawa ko, nagsuot na lang ako ng strap na sando bilang panloob. In case na hindi ko nakayanin ang init, madali ko na lang mahuhubad yung sweater. Tay, tita, pwede po bang makahingi kahit konting asin? Pasensya na po Wala kasing kalasa-lasa tong pagkain ko. Lalagyan ko lang po sana ng asin tsaka kung may kalamansi na din po kayo. Paborito ko po kasing nilalagyan ng maaasim yung lugaw na kinakain ko Ano bang sinasabi mong babae ka? Asin at kalamansi? Seryoso ka ba dyan? Maging yung reaksyon ng stepmother ko noon, hindi ko maipaliwanag. Gulat siya na parang takot. Nasa mukha niya ang pagtataka ng titigan niya si tatay. Pasensya na po kayo May nasabi ba akong mali? Kung wala, kahit patis na lang o kahit anong pampalasa na lang. Pero hindi pa din sila kumibo at galit lang na nakatingin sa akin. Ang awkward talaga nun. Tapos si Papa naman, parang napahiya din nun at gulat lang din na bumaling sa akin. Dali-dali siyang tumayo, humingi ng paumanhin sa stepmother ko at mga kapatid ko. Saka ako hinila palayo sa hapag. Ano po ang problema, Tay? Bakit po parang aligaga kayo? Sorry na kung na-offend ko yata si tita. Wala naman kasi talagang lasa Bawal na bawal ka manghingi ng asin at kalamansi dito, Dani. Huwag na huwag mo ulit babanggitin yun, ha? Naiintindihan mo ba? Hindi ho. Ano? Wala akong maiintindihan kasi wala naman kayong pinapaliwanag Tsaka bakit naman bawal manghingi? Para asin at kalamansi lang Basta't yung sinasabi ko, gawin mo. Tigas ng ulo mo, Dani. Ganyan ka ba pinalaki ng mama mo, ha? Yung maging osisera at palatanong? Wala naman akong nagpalaki sa akin, Tay di ba parehas na kayong may bagong pamilya ni nanay? Anak. Tsaka, hindi naman ho sigurong masamang magtanong lalo na kung uutusan niyo ko ng isang bagay. Tapos wala naman akong ideya kung bakit at para saan. Kayo kaya yung malagay sa posisyon ko. Blanko sa lahat tapos walang gustong magpaliwanag. Mas maigi nang hindi mo alam, Dani. 2 linggo ka lang naman dito na mananatili. May mga bagay na hindi mo dapat pinag-iinteresang malaman. Para na din sa katahimikan ng pag-iisip mo. Mabuti pa, pumunta na lang tayo sa barangay. Nahihiya din akong bumalik sa loob. Mamaya ko na lang kakausapin yung tita Leonora mo. Ang totoo po niyan, may pakiramdam na ako sa mga nililihim ni Papa sa akin. Kahit naman kasi para akong bara-bara kung kumilos, hindi naman talaga ako tanga. In denial lang ang isip ko ng mga panahong yon. Dahil bukod sa ang hirap tanggapin na nasa lungga ako ng mga halimaw, wala pa din namang kumpirmasyon mula sa tatay ko. Isang mataas na gate na gawa sa kahoy ang pinasukan namin ni tatay. Doon ay kitang-kita ko kung paano sumunod sa amin ang mga mata ng mga bantay. Para silang estatwang nakatayo lang sa loob ng gate. Pero yung mga mata, malayang nakakasunod sa bawat hakbang ko. Nakakatakot dahil para silang mga robot na iisa ang kilos at direksyon ng mga mata. Pinuno ko na lang ng sariwang hangin ang dibdib at saka muling bumuga ng hangin. Kabado ako noon, pero hindi ko yun pwedeng ipahalata kahit kanino. Para sa akin kasi, nag-iisa lang ako sa estranghero at weirdong lugar na yon. Oo nga't nandun si tatay, pero kung meron mang unang tutulong sa akin kung sakali, walang iba kung hindi ang sarili ko lang. Halika na sa loob. Ipapakilala kita sa Supremo. Supremo, tay? Sino naman yun? Yung kapitan. Supremo yung kung tawagin ng mga taga rito.
Magbigay galang ka. Oo, sige po. Magandang umaga. Ay, kapre! Hoy, Dani! Magandang gabi po. Ay, hindi, umaga po pala. Sir, hindi, anong tawag sa kanya, tay? Hayaan mo na. Iya, ikaw ba yung anak ni Dante na sinundo niya sa bayan? Oo, ako nga po. Kumusta po kayo, sir? Ay, hindi po, mali po yung sir. Tay, ano nga ulit yung tawag niyo sa kanya? Supremo. Supremo na lang yung tawag mo sa akin. Yun po, opo, Supremo. Grabe, napakaangas po nun. Bagay na bagay po yun sa inyo. Bilang kayo po yung namumuno dito sa barangay. Karespe-respeto po kayo at saka tunog matapang po. Talaga? Aba, mukhang hindi ka pala birong bata, ano? Ay, pasensya na ho sa anak ko, Supremo. Pagsasabihan ko na lang po siya. Nako, hindi na. Natutuwa ako sa anak mo. May isang nilalang dito na nagawa akong patawanin. Alam mo, Dante, iba sa pakaramdam kapag yung kausap mo kaya makipagsabayan. At hindi lang yung tutungod lang ng tutungod. Hindi ba, Dani? Naku, opo. Gawain lang po ng mga duwag yun, Supremo. Ibig ko po sabihin, may mga respeto po pala. Ang ibig mo ba sabihin, wala kang respeto, kaya ganito ka makipag-usap sa akin? Pakiramdam niyo po ba, bastos po ako? Habay, Dani, pwede ka bang sumagot na maayos bago ka magbato ng tanong dito sa Supremo natin? Nakakaya ka na. Abay, gusto ko to si Dani ha. Natutuwa ako sa kanya. Maraming salamat naman po kung ganun, Supremo. Gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Nako, Iha, tapos na ako kanina pa. Pero salamat pa rin ha. Sa susunod na lang. Supremo, kakausapin ko lang po muna siya sa labas. O sige, kung wala siyang gagawin, sabihin mo, mag-mop na lang muna doon sa sahig. Ako nang bahala sa kanya mamaya. Nako, hindi na ho, Supremo. Okay na po na tumulong siya dito. Total, ginusto naman niya sumama eh. Yun din naman yung usapan namin. Pero kung pera po yung ibibigay niya, Supremo, ayos lang po, tumatanggap po ako. Aray ko! Tay, ano ba sa niyo po ba ako dadalahin? Tsaka bakit naman kinurot niyo pa ako? Ang sakit nun Abay, hindi ka ba talaga natatakot, Dani? Alam mo ba kung ano yung kaharap mo? Para umakto ka ng ganun kanina sa opisina niya. Kung hindi po siya may sakit na gigantism, sigurado akong kapre siya o di kaya unggoy na nasa katawan ng tao. Hanak ka na. Itiko mo na nga lang yung bunganga mo. Abay, mapapahamak tayo sa lumalabas dyan sa bibig mo eh. Nagsisipilyo naman ako, tay Talisikan man kayo ng laway ko, hindi yun amoy panis, no? Pwede ba, Dani? Magseryoso ka nga. Tay, seryoso naman ako Mukha lang akong joker. Tsaka, nagpapakatotoo lang naman ako gaya ng bilin nyo. Sabi nyo bawal ang sinungaling dito, di ba? Kaya kung ano yung nararamdaman ko, sasabihin ko dapat. Oo nga. Pero hindi ko naman sinasabi sa'yo na maging pilosopo ka. Mukhang okay lang naman kay Supremo, tay Tumatawa pa nga siya, di ba? Pero, oo. Ngayon ko lang siya nakitang tumawa. Talaga, tay? Bakit parang nag-aalala kayo? Hindi ba dapat masaya nga kayo dahil napatawa ko yung boss nyo? Ay, hindi ko alam, Dani. Pero sa tuwing may bago o kakaibang nangyayari, nakakabahala talaga. Grabe naman to si tatay. Para tumawa lang naman siya. Kapag kumilos yung Supremo ng hindi normal, ibig sabihin nun, malaki yung magiging epekto nun sa buong komunidad. Kaya hanggat maaari, mas okay sana na manatili na lang siya sa kung ano na lang siya. Grabe naman. Bakit ba parang ang seryoso ng mga tao dito, tay? Pati ikaw. Minsan na nga lang tayo mabuhay Ngumiti o tumawa naman kayo kahit minsan. Parang pasan nyo na yung daigdig Mahaba yung buhay nila.
Doble o triple ng buhay na meron tayo, kaya hindi nila kailangan ng ganyang paniniwala. O sige na, maglinis ka dyan ha. At meron lang akong kailangan dun sa loob. Tay, isang tanong na lang po. Ang sabi mo, parang bodyguard ka ni Supremo, di ba? Kaya mo bang proteksyonan yun? Ang laki niya kayang tao. Baka pitikin ka lang nun eh. Ano sabi mo? Wala po, Tay. Joke lang yun. O sige na, pasok na po kayo dun. Titik na bata to. Halos ipagtulakan ko na siya papasok ng opisina noon. Ang sama ng tingin niya sa akin at parang anumang oras ay majujombag niya na ako. Kulang na lang kasi ay umusok na ang ilong niya sa inis. Makulit po talaga kasi ang personalidad ko. Paraan ko yata yon ng pagpapapansin noon dahil yung mga magulang ko, parehas na busy sa kanya-kanya nilang mga pamilya. Ayoko namang lumaking tahimik at loner. Lalong ayoko ng may pa-mysterious effect sa iba. Malungkot na ang buhay ko. Kaya kahit anong bagay na pwedeng magpasaya sa akin, ginagawa ko. Pero sa totoo lang, takot lang talaga akong makaramdam ng lungkot. May katagalan na akong nagpapakintab ng sahig nang may maramdaman akong presensya sa likuran ko. Nilingon ko yon. At nang makilala ay inirapan ko lang at nagpatuloy na sa ginagawa ko. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito sa opisina ni Supremo? Ba, wala ka talagang takot ah. Hoy, babae, kinakausap kita. Harapin mo nga ako. Bakit ba, bata? Wala ako sa opisina mismo, no? Nasa tapat lang ako. Di mo ba nakikita? Dakdakero ka talaga eh. Tsaka ang ingay ng bunganga mo. Kung salpakan mo na lang kaya ng pagkain niya nang matigil ka na sa pag-iingay. Pagkain? Pwede ka ba? Ano? Hoy, hindi mo ako gugustuhin, bata. Masebo ko. Di mo ba nakikita ang taba-taba ko? Maha-high blood ka sa akin. Puputok yung mga ugat mo sa utak. Mukha kasing may alta presyon ka na sa edad mong yan eh. Wala kang taba, no? Puro laman ka nga eh. Tapos, ang bango-bango pa ng dugo mo, oh. Nakakatakam. Hoy, yung totoo. Aswang ka ba para umarte ka ng ganyan? Hindi mo ako matatakot, no, kung yun yung inaakala mo. Hindi ako nagbibiro. Pwede kitang gawing panghimagas ngayon. We, nasan yung pangil mo? Patingin nga. Mahaba ba yung dila mo? Sumisip-sip ka ba ng dugo? O nahahati sa dalawa yung katawan mo, tapos lumilipad yung itaas? Alam mo ba kung sino yung totoong manananggal dito sa amin? Si Lenora at yung mga anak niya na feeling magaganda. Tapos ako, normal lang akong bata. Pero mas malakas ako sa kanila. Wow ha, grabe ka naman. Sobrang boring naman pala dito sa inyo. Alam mo, pwede na kayong gumawa ng pelikula. Grabe yung imagination mo eh. Hindi ka naniniwala sa amin? Lapastangan ka, mortal. Anong akala mo? Kailangan nandito sa mundo at may karapatang mabuhay? Teka. Seryoso ka nga? Aswang ka talaga? Totong, linta ka! Gusto mo makarating kay Supremo tong ginagawa mo to? Di ba sinabi ko sa'yo anak ko tong isang to? Hindi mo siya pwede pakialaman dahil ako yung makakalaban mo! Parehas lang kayo sampid sa baryong to, Dante. Nagkataon lang na pinagkatiwalaan ka ni Supremo. Pinagkatiwalaan niya din kayo lalo ka na. Kaya wag mo sirain yon kung ayaw mo mawala sa pangangalaga niya. Hindi pa tayo tapos, babae. Huwag ka magpakampante. Lagi ako nagmamasid sa'yo. Dani, ayos ka lang ba? Yung totoo, tay. Sabihin niyo na ho kasi sa akin. Maiintindihan ko naman ho eh. Anong klase ba yung mga nakatira dito? Bakit yung iba, mga mukha namang normal na tao? Pero yung si Supremo, parang kakaiba talaga yung itsura niya. Sigurado ka bang makikinig ka? At kapag nalaman mo na, magiging maingat ka na ba sa pananalita mo? Depende ho yan sa trato nila sa akin, tay. Kaya ayokong pumunta ka dito eh. Hindi ako sigurado kung mapoprotektahan kita. Hindi sila mga normal na mga tao lang.
Sa maniwala ka man o hindi, baryo ng mga aswang ang lugar na to, Danny. Ngayon, kung gusto mo makauwi ng buhay at kumpleto pa ang katawan, sundin mo yung mga utos ko. Naiintindihan mo ba? Nakalabi na lang akong tumango. Hindi ko maintindihan. Ang akala ko ay matatakot ako kapag nakumpirma ko na yun kay tatay. Pero parang handa na ang isip ko sa isisiwalat niya. Kaya baliwala na lang yun sa akin. Lumalim lalo ang pagkakakunot ng noo niya habang pinagmamasdan ako. Saka ko lang napagtanto, hindi yata akma yung reaksyon ko sa sinabi niya. Kaya naman dali-dali ay pinalaki ko ang mga mata at tinakpan ko ang bibig ko na para bang gulat na gulat ako. Talaga, tay? Mga aswang ho sila? Naku, paano na yan? Kaya ba natakot sila Tita Lenora nung nanghihingi ako ng asin at kalamansi? Ay naku, delikado pala yung buhay ko dito kung ganun. Ewan ko sa'yo, Danny. Bahala ka na nga sa buhay mo. Tingnan mo yun, ang gulo din eh. Ayaw ng totoong reaksyon ko, ayaw din sa reaksyon na gusto niyang makita sa akin. Naku Lord, kailan niyo ba ako bibigyan ng taong makakaunawa sa akin? Teka lang. Hoy, Mama! Lintik na. Bastos na matanda yun ah. Nakita nang may naglalampaso dito. Di man lang nagpagpag ng maputik niyang sapatos. Buisit talaga. Dumi na naman tuloy. Yun ang literal na nakanganga at laglag pang ang reaksyon ko. Pinakakintab-kintab ko pa naman yung bahaging yun ng lapag. Doon kasi lalabas si Supremo mamaya. Ang gusto ko sana, makakapagsalamin siya sa kintab ng sahig. Gawa lang kasi sa kahoy yun. At pagkatapos kong maglampaso, nilagyan ko naman yun ng floor wax na nakita ko sa tambakan nila ng mga pandinis. Halos umusok talaga ang ilong ko sa inis. Kung yung batang maingay at mayabang, hindi ako nagawang inisin. Yung matandang dumaan na akala mo hari kanina. Kuhang-kuha niya yung inis ko kahit hindi pa siya magsalita. Hindi na ako kumilos noon at naupo na lang sa lapag. Hinihintay na lumabas yung pangahas na lalaki at nang maturuan ng tamang asal. Matigas ang ulo at walang pinapakinggan. Aaminin kong ganun talaga ako noon. Kaya nga nakalimutan ko agad yung bili ni Papa na mag-iingat sa pagsasalita. Natabunan na kasi ng pagkainis ko yung mahahalagang bili niya sa akin. Hoy, tanda! Teka nga muna, hoy! Hoy, tingnan mo nga yung sahig. Tingnan mo maigi ah. Pwede kang manalamin, di ba? Pero anong ginawa mo? Walang pakundangan nung itinapak yung napakadumi mong sapatos. Ano ba? Alisin mo nga yung sombrero mo. Hoy! Yung sombrero ko, ibalik mo! Hindi ka matanda? Bakit kasi puting-puti yung buhok mo? Akin na nga yung sabi. Hindi. Ayoko nga. Linisin mo muna yung dinumihan mo. Hindi naman ikaw nagpapalinis sa akin dito ah. Ano ba problema mo, miss? Nagmamadali ako, pwede ba? Kung wala kang ibang maistorbo, pues wag ako. Marami akong oras para maghintay dito. Oh, eto Map, gawin mo na. Matuto kang maglinis ng sarili mong kalat. Di mo ba kilala kung sino yung kinakausap mo? Teka. Di ka taga rito, no? Paano ka nakapasok dito? Di naglakad. Para ka namang tangang magtanong. Sige na nga, wag mo nang iligaw yung usapan. O sige na, linisin mo na yan. Magbunot ka na din para kumintab ulit yung sahig. Bilisan mo na para makapagsimula na ulit ako sa ginagawa ko. Sino ka ba sa palagay mo para utusan ako ng ganyan? Ako? Di tagalinis ako dito. Pero dinumihan mo yung nilinisan ko at ang kapal pa ng putik na iniwan mo. Kaya pinapalinis ko sa'yo. Tsaka wag mo nga akong sigawan. Hindi ako bingi ha. Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa'yo? Alam mo man lang ba kung nasaan ka? Para lang alam mo, pwede kong baliin ang bawat buto mo at sipsipin ang lahat ng dugo sa katawan mo. Berde yung dugo ko. Alien kaya ako. Baka imbis dugo yung masipsip mo maging gasolina pa. Sige, ikaw din. Masusunog ka ng buhay. Anong alien?
Joke lang. Buisit na to. Takot ka sa alien? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, babae ah. Ibalik mo sa akin yung sombrero ko. Baka magsisi ka. Ay nako, hindi. Ayoko. Maglinis ka muna niyang kinalat mo. Ang tanda mo na, para ka pa rin batang magkalat. May katulong ba kayo sa inyo? Eh kung meron man, nako, kawawa talaga. Kaya maglinis ka na dyan, Mr. Pangil. Hindi tayo matatapos dito. Dani, nako, ano naman to? Valiente, pagpasensyahan mo na yung anak ko Kulang kasi yan sa briefing eh. May problema ba dito, Dani? Wala naman po, Supremo. Hindi naman problemang matatawag to. Ito kasing lalaking to eh. Tingnan niyo po oh. Bakas pa yung paa niya dyan. Nakita ng may nagpapakintab ng sahig eh. Basta na lang tatapak na marumi yung paa. Pinapalinis ko lang ho sa kanya. Ano? Hindi ba... umuwi ka na nga lang sa bahay, Dani. Hayaan mo na lang siya, Dante. Tama naman yung anak mo. Kalat mo, linisin mo. Valiente, narinig mo ba yung sinabi niya? Pero ama, galing ako sa kagubatan kaya madumi yung paa ko eh. Dati naman marumi dito. Sino ba nagsabi na linisin niya yan? Ako. Patawad ho. Hindi ko po alam, ama. Dani, ibigay mo sa kanya yung panlinis. Nasa kanya na nga ho yung map, Supremo eh. Magbubunot din siya mamaya hanggang kumintab yung sahig. Mahusay. Halika dito sa lobby ha. May gusto akong pag-usapan natin dalawa. Kung anong lalim ng kunot ng noo ni Papa sa ginawi ko, siya namang lapad ng ngiti ng Supremo. Hindi nga lang maganda sa mukha niya tingnan yung ngiti dahil kakaiba talaga ang mukha niya. Tao naman siya kung titingnan. Ang laki lang talaga niya sa karaniwan. Tapos malapad din ang mukha at kahit hindi naman ganun kakapal ang mga balahibo doon, pansin pa din yon. Nginitian ko pa yung Valiente bago ako pumasok sa opisina. Halos manlisik ang mga mata niya sa akin. Nakakapag-alala yon dahil kung aswang din ang lalaking yon, pwede ako nang saktan anytime. Pero gaya nga ng nasabi ko, hindi ko po talaga ugaling pansinin ang negatibong pakiramdam. Pinapalitan ko yun agad ng positibong bagay, gaya ng pagngiti o pang-iinis sa iba. Sabihin mo nga sa akin, Dani. Tinanggihan mo yung offer niya, hindi ba? Ho? Bakit ko naman gagawin yun, Tay? Tsaka, yun din naman ang purpose ng pagpunta ko dito yung makapaggala. At least, hindi na kayo mag-aalala. May makakasama na akong maglibot-libot dito. Sa kagubatan nga lang. Anong hindi nag-aalala? Si Valiente yung makakasama mo, Dani. Hindi mo ba alam kung gaano kabagsik yung anak ni Supremo na yon? Isang hanagob yon. Pinakamalakas na uri na aswang na nabubuhay ngayon. Anumang oras na magutom yon at kasama ka, sigurado akong hindi ko kumusa daliri mo, hindi ko na yun makikita. Tinatakot niyo po ba ako, Tay? Kanina nga galit na galit siya sa akin pero hindi niya naman ako mahawakan. Dahil nga may protection ka. Yan nasa bewang mo. Kahit sino dito, hindi ka magagawang pakialaman. Tsaka bukod pa doon, alam nilang anak kita. Yun naman po pala anong kinakabahala mo, Tay? Hindi naman po ako mapapano, magtiwala lang kayo. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, Dani? Hindi po talaga ako magpapapigil. Tay, kailangan kong magliwaliw. Pagkatapos kong malaman kung anong klaseng lugar to, baka baliw na akong babalik sa Maynila kapag kinulong niyo pa ako dito. Abay, parang mali. Hindi ba't mas nakakabaliw kapag nasaksihan mo kung paano kumilos yung mga aswang? Hindi, Tay. Mas gusto ko nga yun hanggat hindi ako yung kakainin nila. May saltik ba tong anak niyo, Tay? Siya lang yung nakita kong tao na hindi takot sa amin. Lalo na kay Valiente. Ay naku, nababaliw na talaga yan. Bakit? Gusto mo ba akong takutin? Ano bang klaseng ngisi yan? May pinaplano kayo, no? Dani, huwag mong pinag-iisipan ng ganyan yung kapatid mo, Basta't mag-iingat ka, Dani. Hindi basta-bastang aswang yang si Valiente.
Naiiba siya sa lahat kaya karamihan dito iwas talaga sa kanya. Hindi yun sanay na may kasama. At yung huling nakasama nun, natagpo ang patay at ubos ang lamang loob. Pati yung sisiw nung kawawang aswang inangkin niya. Ay nako, hindi lang gahaman sa laman, pati na rin sa sisiw. Hindi basta-basta ang pag-a-adjust ng bata sa papalabas pa lang niyang kapangyarihan. Iintindihan na lang muna natin yan. Yun na nga, Nay eh. At bukod pa dun, ang gwapo pa. Pangarap siya ng bawat kadalagahan dito sa atin. Sino ba namang hindi mangangarap na malahian ng isang hanagob? Sigurado ako kapag na-master niya na yung kaalaman niya, magiging mas malakas pa siya kay Supremo. Nakahiga na ako nung gabing yon ay laman pa din ng isip ko yung mga napag-usapan kanina sa hapag. Kahit walang lasa ang mga pagkain, pilit ko yung nilulunok. Wag lang maging bastos ulit sa harapan nila. Ang totoo niyan, napapaisip din ako kung sasama ba talaga ako kay Valiente. Kung tama ba na pumayag akong maging alalay/assistant ng lalaking yon. Marahas na lang akong napabuntong hininga at pumikit. Bahala ka na po sa akin, Lord Hindi mo naman ako hahayaang makarating dito ng walang dahilan, di ba? Kung dito ako nakatakdang mamatay, kayo na rin po ang bahala. Handa naman akong bumalik sa kaharian nyo kahit anong oras eh. Kinabukasan naman. Uy, teka lang muna. Pagod na ako eh. Hindi ko na kayang makahabol. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Hoy, Valiente, ano ba? Bakit ka ba hoy ng hoy? May pangalan ako, no? Tsaka ang sakit mo sa tenga, alam mo ba yun? Ikaw lang yung bukod tanging may lakas ng loob para tawagin ako ng ganyan, ha? Hindi ka naman kasi lumilingon kapag tinatawag kita sa pangalan mo eh. Kaya hinuhin na lang kita. Kita mo, bukod sa napansin mo ako, huminto ka pa sa pagtakbo. Hindi ka talaga natatakot sa akin, no? Tignan na lang natin kung hanggang kailan ka tatagal. Hindi ka naman nakakatakot eh. Tsaka expected ko ng aswang ka kaya ready na din ako sa mga gagawin mo kung sakali. Teka, ano ginagawa mo? Bakit ang lapit mo sa akin? Gutom na ako, Dani. Tapos yung kasama ko, rinig ko pa yung lakas ng tibok ng puso niya. Inaakit akong dukutin yun at lantakan. Sige nga. Kung talaga naririnig mo yung tibok ng puso ko, sino sinisigaw nito? Ano? Ano sumisigaw? May bunga nga ba yung puso mo? Alam niyo yung pakiramdam na sobrang takot na takot ka na, pero pinipigil mo pa din na matawa. Yung seryoso at mabangis na mukha kasi ni Valiente kanina. Bigla na lang nagtaka at nangunot ang noo. Binitawan niya ako at inilayo sa kanya. Lintik ka. Wala kang kwenta. Ayoko sa mga taong hindi lumalaban, nagmamakaawa o sumisigaw. Walang trilyon. O baka naman gusto mong huntingin na lang kita. Ay nako, hindi rin ako tatakbo no. Ayoko mamatay ng pagod. Mahuhuli mo din naman ako eh. Bakit ko papahihirapan yung sarili ko? Ayaw mo bang mabuhay? Gusto, syempre. Ang bata ko pa kaya. Hindi ko pa nga nasusubukan tong matres ko kung may silbi ba eh. Tapos mamamatay na ako? Sayang naman yung lahi ko, maganda pa naman. Kaya lang, mamamatay na ako. Ano pa bang magagawa ko, di ba? Narinig ko siyang mahinang natawa habang umiiling. Pagkatapos ay nanlaki na naman ang mga mata ko dahil bigla na lang siyang tumalon ng napakataas. Mabilis siyang nagpalipat-lipat sa mga sanga ng mga puno hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Nagbutil-butil talaga ang pawis ko noon dahil sa matinding takot at kaba. Ikaw ba naman? Bukod sa dikit na dikit kami, live ko pang napanood kung paano humaba ang dalawang pangil ng isang aswang. Pagkatapos, nanlisik pa ang mga mata niya at naging boses halimaw. Nang bumalik na ako sa wisyo at nagsimulang humakbang para sumunod na sana, napatingala ako ulit. Paano naman ako susunod sa kanya ngayon? Ay naku, loko-loko talaga yun eh. Iniwan talaga ako sa gitna ng kagubatan.
Sumbong ko talaga siya sa tatay niya. Hoy! Ikaw ba yan, Valiente? Nako, hindi effective yung pananakot na ganyan ha. Kahit sa mga palabas nakakaumay na yung ganyang senaryo. Lumabas ka nga nang marating na natin yung kailangan nating putas. Sino kayo? Ang aga-aga nyo naman yatang kumain. Isang grupo yon na sa palagay ko ay mga aswang din. 4 na lalaki at 2 babae. Duguan ng katawan nila at lahat sila ay wala ding saplot. Makintab ang balat pero mga mukhang tao pa rin naman. Ang kakaiba lang talaga sa kanila, yung mga ngipin nilang lahat ay matatalas. Makahulugan silang nagtinginan at ngumisi pa habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. May isang nagsalita, tila hayok na hayok dahil naglalaway pa. Sawang-sawa na daw sila sa mga hayop sa gubat. Kahit siya lang daw ang kumain sa akin, ay paniguradong mauubos niya ako. Muli na naman akong dinungog ng hindi maipaliwanag na takot. Gayunpaman, pilit akong kumalma na tulad ng kanina. Pero hindi umiepekto sa kanila yung mga sinasabi ko. Para lang akong nakikipag-usap sa hangin. Yung nagsalita kanina ang unang sumugod sa akin. Nakubabawan niya ako at halos tumulo na sa mukha ko ang malapot niyang laway. Pero nang hindi sinasadyang maitaas niya ang damit ko at mahawakan ang suot ko sa bewang, gano'n na lang ang bilis ng pagdayo niya at paglayo sa akin. O ano? Gusto niyo akong kainin? Bakit ipapaubayan niyo lang ako sa sugapan na to? Hindi naman ako matutuwang mamatay na isa lang yung makikinabang sa katawan ko, no? Dapat hati-hati kayong lahat. Nagkatinginan na naman sila at sa pagkakataong yon, napunta doon sa hayok ang paningin nila. May lengguwahe silang binibigkas na hindi ko maintindihan, pero nasisiguro kong nagdidiskusyon sila. Hanggang sa tila uminit na ang ulo ng isang lalaki sa kabila. Sinugod niya yung hayok na kasamahan nila. At nang makubabawan ay agad niya itong pinagpupukpok ng malaking bato sa ulo hanggang sa hindi na yon gumagalaw pa. Pero nakakakilabot na sa akin naman siya galit na humarap pagkatapos nun. Itigil mo na yan, amor. Pinagkatiwala siya sa akin ni Supremo. Akin yung mortal na yan. Totoo yun! Mataas ang dangal ko at malinis ang puri ko. Kaya para lang ako sa nag-iisa at pinakamalakas na uri ng aswang. At si Valiente lang yon. Ang sino mang kumanti sa akin, miski dulo ng daliri nyo malalagot sa kanya. Kukuhanin niya pati mga sisiw na iniingatan nyo. Sa gulat ko ay gano'n na lang kabilis na nawala yung 5 sa harapan namin. Bakas sa mukha nila ang inggit, galit at inis. Habang ako naman, nakapamewang pa at kumakaway habang pinapanood silang tumatakbo palayo. Mga siraulong yun? Balak pa akong ipaubaya sa baboy na yan? Itong ganda kong to. Iniingatan ko nga yung buong katawan ko tsaka yung kutis ko. Tapos ganyang kapangit lang yung gugutay-gutay sa akin. Deserve kong maihain ng dalisay, no? Hoy! Ano ka ba naman, Valiente? Bakit ang hilig mong dumikit sa akin ng ganyan? Nakakakiliti kaya dito sa bandang leeg ko na... aray ko? Aray! Madiin ang ginawa niyang pagkagat sa leeg ko. Alam kong kagat yon dahil ramdam ko nga ang labi niyang nakadikit sa balat ko. Pakiwari ko noon nagdedeliryo na ako sa kakaibang sensasyong dulot nun sa akin. Naramdaman ko ang biglang panginginig ng katawan ko. Masakit na hindi ko maipaliwanag. May kakaiba kasi doon na kahit hanggang ngayong isinasalaysay ko sa inyo ang kwentong ito, hindi ko pa rin maisip kung anong klaseng pakiramdam ba yon. Hanggang sa dumilim na ang paligid ko. Ang akala ko talaga mamamatay na ako noon. Pero hindi. Dahil nang magising ako, napakadilim na din ang paligid. Nahihilo na ako pero pinilit kong bumangon. Nang kapain ko ang leeg na kinagat sa akin kanina ni Valiente, naramdaman kong may namamagang 2 umbok doon. Yun na nga yata ang bakas ng pinagkagatan niya sa akin. Oh, mabuti naman at gising ka na. Kumain ka na.
Ano yan? Kuneho? Kawawa naman yan ah. Pero masarap naman to. Sabi nga nila mas okay pa to kumpara sa karne ng manok eh. Pero teka. Buhay pa ako? Ibig sabihin, hindi mo ko kinain? Hindi ko trip yung lasa ng dugo mo. Ganon. Pero kung makasipsip ka naman kanina, para kang uhaw na sanggol ah. Akala mo lang yun. Basta kumain ka na dyan. Tsaka itiko mo nga yung bunganga mo. Nagpapahinga ako. At anong gagawin mo sa akin? Tagabantay mo. Panigurado hinahanap na ako ni tatay. Bakit? Hindi ka ba pinigilan ng tatay mo na sumama sa akin? Pinigilan naman. Bakit nandito ka pa din? Wala lang, gusto ko lang. Kung mamamatay ako, ay di mamamatay, di ba? Kapag oras mo naman kahit anong ingat at tago mo, hindi mo yun mapipigilan. Ayokong kontrolin ako ng takot sa mga bagay na gusto kong gawin. Huwag mo nang isipin yung tatay mo. Siguradong iniisip nun ngayon na patay ka na. Ganon? Grabe naman pala. Kaya pala ganon na lang yung pigil niya sa akin kagabi. Hiyaan mo na. Magugulat na lang siya dahil uuwi naman ako. Kaya ibig sabihin, mali yung hinala nila na masama ka at papatayin mo din ako agad. Huwag ka magpakampante. Busog lang ako ngayon. At kahit gutom ka, alam kong hindi mo ako kakainin. Huwag kang masyadong kampante. Baka hindi ka na nga magising bukas eh. Ay nako, hindi yun mangyayari. Kakasabi mo lang, di ba? Hindi mo type yung lasa ng dugo ko. Hindi na siya kumibo nun pero pumikit na. Nakatihaya siya at walang pakialam na nakahiga lang sa lapag. Tanging mga tuyong dahon ang sapin niya sa likuran, pero parang komportable na siyang nakahiga doon. Side view lang ng mukha niya ang nakikita ko mula sa pwesto ko. Pero hindi ko mapigilang mangiti habang pinagmamasdan siya. Nanghihinayang kasi ako sa kanya. Mukha kasi siyang buhay na anime. Masasabi kong perpekto ang bawat parte ng mukha niya, na binabagayan pa ng puting-puti at mahaba niyang buhok. Shh! Huy! Sa paligid ka tumingin. Huwag sa akin. Baka mamaya bigla na lang may dumagit sa'yo dyan. Ano namang gagawin ng mata ko sa dilim? Wala naman akong makikita dun eh. Ikaw yung malinaw kong nakikita dahil sa liwanag ng apoy. Kaya sa'yo ko na lang ilalaan yung mga mata ko. Ang pogi mo kaya. Sayang nga lang naging aswang ka eh. Hindi siya kumibo pero bago siya tuluyang tumalikod sa akin, napansin ko na parang nagbago ang kulay ng maputi niyang balat sa mukha. Hindi ko alam kung dahil lang yon sa liwanag na nagmumula sa apoy. Pero parang medyo namula yung mga pisngi niya. Ayoko namang maging filingera. Maging ako man kasi ng sandaling yon, hindi ko maipaliwanag yung kakaibang nararamdaman ko. Bago yun sa akin. Tinalo pa nun yung kalabog ng dibdib ko kapag takot ako. Pero ang nakakamangha doon, hindi yun pangit sa pakiramdam. Bagkus ay masaya ako. O masasabi kong masarap damhin yung hindi normal na tibok ng puso kapag natititigan ko si Valiente. Aba, Dani, nandito ka? Pinabilib mo ako, iya. Nasaan si Valiente? Nasa likod po. At teka lang po naiwan po yata sa labas eh. Titingnan ko lang po. Valiente? Anong ginagawa mo? Bulag ka ba? Bakit mo kasi hinuhubad? Pwede namang pagpagin lang eh. Ayoko na ulit magmap at magpakintab ng sahig, no? Nasasayang yung oras ko. Uy, ano ka ba? Magandang exercise sa binti yung pagbubunot, no? Pero, huhubarin mo talaga yan? Oo. Nasa labas lang po siya, Supremo. Naguhubad lang po ng sandals niya. Ano ka mo? Hinuhubad niya yung sandals niya? Abay, totoo ba yung sinasabi mo? Nadala na daw po siya maglampaso eh. Mabilis lang po palang matuto yung anak niyo, Supremo. Nadadala agad. Hindi ko alam yan. Ngayon lang. Talaga po? Baka naman po kasi hindi kayo masyadong nagkakasama. Kaya hindi niyo siya ganun kakilala. Malaki na siya, Dani.
Tapos lalaki pa. Kailangan matapang ang papalit sa pwesto nang sa gayon, hindi maging dominante yung mga hayok at mapagsamantala dito sa baryo. Hindi naman ho nakakabawas ng katapangan kapag nakikipagkwentuhan ng magulang sa anak, di ba? Mas lumalakas pa nga po ang loob ng anak kapag ganun. Oo nga po pala. Yung report po sa activity na ginawa niya kahapon, nagawa niya naman po lahat yun, nasa listahan niyo. Sumablay lang po dun sa nakita niyang baboy Ramon na may mga inakay pa. Hindi niya po kinain at hinayaan lang po niyang makaalis. Ano? Pasensya na. Danny, sige na. Makakalabas ka na. Hintayin mo na yung tatay mo dyan. Pauwi na din yun dahil may pinahanap lang ako. Pag-ikot ko para lumabas na ay nakita ko pang nakatayo si Valiente sa di kalayuan sa amin. Bitbit ang sandals niya habang ang muka ay hindi mo kakikitaan ng kahit anong emosyon. Nakatungo lang siya kahit nang lapitan niya ang ama. Gustong gusto ko sanang makinig sa magiging usapan nila, pero hindi ko yun pwedeng gawin. Pakiramdam ko kasi may nasabi akong mali kahit wala naman silang binabanggit sa akin. Danny? Danny, anak, bumalik ka! Diyos ko, maraming salamat! Tay, grabe naman yan. Kahit nung unang pagkikita natin sa terminal, hindi nyo ginawa yan ah. May nangyari po ba? Akala ko kasi hindi ka na makakauwi, anak eh. Hindi ko talaga alam kung ano sasabihin ko sa mama mo. Buhay pa naman po ako, Tay. Kaya ba nanlalalim yung mga mata nyo? Hindi kayo nakatulog, no? Sino ba namang magulang ang makakapagpahinga na maayos kung alam niya nasa peligro yung buhay ng anak niya? Salamat po, Tay, ha? O sige, ipapasok ko muna itong mga to sa loob. Pinapatawag sila ni Supremo. Teka, kilala ko po yung mga yan ah. Talaga? Saan mo sila nakita? Sa bundok po, kahapon. Pinakalamang ka ba nila? Hindi naman ho, Tay. Mabuti. Pinatay kasi nila yung isa sa mga kasamahan nila. Kung pinakailaman ka, mas madadagdagan yung kaso nila. Pero mabuti naman at hindi. O siya, hintayin mo na lang ako makalabas dito, ha? O sige po, Tay. Hanggang sa ipasok na sila sa opisina ay nililingon pa din nila ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tingin ang ipinupukol nila sa akin. Ang hirap basahin ang katauhan nila. Kahit kasi yata tumawa sila, ay iisa lang ang kayang ipakitang ekspresyon ng mukha nila. Seryoso lang. Isipin nyo na lang yung taong tumatawa na bibiglang ang gumagalaw. Tapos yung ibang bahagi ng mukha at katawan nila, as is lang, napaka-weirdo talaga. Paglabas ni Valiente, dire-diretso na siya at nilampasan lang ako. Dali-dali ko naman siyang sinundan. Dahil para sa akin, yun ang trabaho ko. Ang sundan ang bawat kilos ng binata at i-report yun sa Supremo. Ang bilis niya talagang maglakad. Ang haba kasi ng binti at ang lalaki ng hakbang. Umuwi ka na, Danny. Ba, narinig ko din yung pangalan ko mula sa'yo ah. Ang sarap pala sa tehenga nun. Teka, ano to? Marami ka bang ganyan damit? Ha? Naku, iisa lang yung damit kong may turtleneck. Bakit, maganda ba? Huwag mo nga alisin yan sa leg mo kapag hindi ganyan yung suot mo, ha? Takpan mo yung marka hanggat maaari. Okay. Bakit? Natatakot kang maparusahan ng tatay mo kapag nalaman niya na pinakailaman mo ko? Umuwi ka na. Ito naman, dito muna ako. Gusto pa kitang kausap eh. Wala tayong pag-uusapan, no? Meron kaya? Napansin ko, nagalit si Supremo nung nabanggit ko na... Kung ano man yun, wala ka ng pakialam doon. Okay, sabi mo eh. Sa susunod hindi mo na kailangan magmakaawa sa kanya para bigyan ako ng oras. Hindi ko na kailangan nun. Hindi naman ako nagmakaawa ah. Sinabi ko lang yun. Alam ko kasi yung ganung pakiramdam eh. Parehas kasing may kanya-kanyang buhay na yung mga magulang ko. Kaya yun, pakiramdam ko palagi akong mag-isa.
Pero hindi ko hinahayaan na talunin ako ng lungkot, no? Hindi ko nga alam kung anong pakiramdam yun eh. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling ha. Lagi akong sa brighter side lang nakatingin. Basta, uwi na ako. Tsaka umuwi ka na din. Bukas tayo magkita. Dito na lang ulit. Hindi ba pwedeng kahit sa pagtulog mo, bantayan na lang kita? Akala ko ba sabi mo mataas yung dangal mo? Ngayon, bakit para kang halaman na uhaw na sa dilig? Alam mo, sa susunod, galingan mo yung pangiinsulto ha. Kasi hindi yan epektibo sa akin. Baka magulat ka, kahit malinis at dalisay pa ako, patulan kita dyan. Baka hindi mo kayanin ng magdamag na diligan ha. Oo na, makiri na akong makiri. Hindi ko naman yun gagawin. Ugali ko lang talagang ibalik sa nang iinsulto sa akin ng pang-iinis. Malinis naman ang intensyon ko nang sabihin kong babantayan ko siya. Pero na-misinterpret yata niya. Kasalanan ko pa ba yun? Masaya ako noon kapag natititigan ko siya. Nasabi ko naman na basta't nagpapasaya sa akin. Hindi ko yun basta pinakakawalan o kinakalimutan. Isang linggo ang lumipas. Maayos naman ang lahat kahit sa bahay. Natitiis ko na din ang luto na walang lasa. At dahil masaya ako sa presensya ni Valiente at kakaibang thrill sa lugar na yon, lubusan kong naunawaan kung bakit nagtagal at nagustuhan ni tatay doon. Ang akala ko, dire-diretso na ang ligaya at excitement na nararanasan ko. Pero tulad kong mapang-asar, mukhang paborito din yata akong inisin ng mundo. Dahil isang araw ay bigla na lang akong sinabunutan ng stepsister kong si Lina at kinaladkad ako pababa sa sala. O Lina, ano ginagawa mo kay Danny? Malandi ang babaeng yan, Nay. Hindi siya dapat nandito. Sinira niya yung pangarap ng mga kadalagahan dito sa atin. Tunay na ahas nga yung mga mortal na yan. Teka nga muna. Ano bang sinasabi mo? Aray ko naman, Lina. Teka lang, nasasakal ako. Talaga pupugutin ko yung hininga mong pangahas ka. Ayan o, tingnan mong maigi, inay. Ang marka sa leeg niya. Isa lang naman ang nakatakdang gumawa niyan dito, hindi ba? Nako, hindi. Saan galing yung marka na yan, Danny? Sumagot ka na mabilis, Danny. Sino may gawa niyan? Hindi naman si Valiente, hindi ba? Pero tay, alam niyo namang si Valiente lang ang lagi kong kasama, di ba? Sino pang gagawa nito sa akin? Hindi talaga maaari to, Tay. Bakit sa dinami-rami ng babae dito? Bakit sa mahina at hampas lupang babae pa na yan? Hindi ako makakapayag na hindi. Pero wala na tayong magagawa, Lina. Tanggapin mo na lang. Tanggapin? Hindi ko magagawa yan. Marami pang paraan para maitabo yung babaeng yan dito. Tay, pauwiin nyo na siya kung saan siya nagmula kung ayaw nyo ako pa yung gumawa ng hakbang para mapalayas lang yung babaeng yan dito. Ay, Danny, bakit hindi mo sinabi yung tukol dito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na bawal ka magsinungaling? Tay, hindi naman ako napano eh. Tsaka, nakalimutan ko na nga din yung tungkol dito. Lintik naman, Danny. Ano nakalimutan? Ayan nga oh, hindi mo nga nakakalimutan ilagay ang pantakot mo sa Lego. Pasensya na tay. Pakiusap naman, huwag nyo nang sabihin kay Supremo. Baka kung anong gawin niya kay Valiente. Hindi na ikaw yung magdidesisyon sa bagay na yan. Alis muna ako, Lenora. Dito ka lang muna, Danny ah. At simula sa araw na to, hindi ka na pwedeng lumabas. Pero tay, hahanapin ako ni Supremo tsaka ni Valiente. Kahit sila yung namumuno dito, anak pa rin kita, Danny. At sa usapang ito, ako pa rin yung masusunod. Pero tay naman. Tita, ano po ba kasing ibig sabihin nitong marka sa leeg ko? Bakit magalit na galit sila sa akin? Marka yan ng aswang. Ginawa yan ni Valiente para iparating kahit kanino na pag-aari ka niya. At walang ibang pwedeng makialam sa'yo. Yun naman ho pala eh. Ano namang nakakagalit dun? Gusto din ba nilang ariin sila ng isang halimaw bilang pagkain na kakainin balang araw? Nakapreserve lang naman ako eh. Gagawing pagkain?
Yun ba ang alam mong ibig sabihin ng marka na yan? Opo, yun yung sinabi ni Valiente sa akin eh. Ganun ba? Eh yun naman pala eh. Tama ka, nakapreserve ka lang pero hindi ibig sabihin para sa kanya ka lang. At pwede ka ding ipamigay nun kung kanino niya gustuhin. Talaga po? Pero ba't sabi nyo kanina pag-aari lang ako ni Valiente at walang ibang pwedeng makialam? Eh oo, tama yun. Walang ibang pwedeng makialam sa'yo kung walang basbas ni Valiente. Pero kapag meron naman, pwede ka din niyang ipangregalo sa lahi ng nanay niya. O di kaya sa mga kaibigan niya kaya. Ganun ho ba? Ibig sabihin po ba niyan, hindi na talaga ako makakauwi ng buhay? Ay naku, wag ka na sigurong umasa. Yang marka na yan ang patunay na dito na magtatapos yung buhay mo. Bumalik ako nun sa kwarto at nagkulong. Kinuha ko ang scarf sa leeg ko at tinitigan mula sa salamin ang marka ng kagat doon. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko naman maramdaman ang takot. Sa loob kasi ng 1 linggo na nakasama ko si Valiente, hindi siya kailanman naging banta sa buhay ko. Ang totoo, mas lumalim pa nga ang nararamdaman kong pagkamangha sa kanya. Gabi nang yayain nila akong kumain. Nagtaka pa nga ako dahil hindi na kumikibo si Lina. Tahimik lang siya pero hindi niya pa rin ako tinitingnan. Maghapon akong tulog nun at ang plano kong ang gawin sa gabi, tumakas para puntahan si Valiente sa bahay nito. Parang may konting lasa po tong pagkain ngayong gabi ha. Salamat po Tita Lenora ha. Mapaparami yung kain ko nito. Eh mabuti naman kung ganon. Kain lang ng kain ha, Danny? Iniluto ko talaga yan para sa'yo. Naku, nakakahiya naman po tita. Hindi naman kailangan kayo yung mag-adjust sa akin. Kaya ko naman na po. Pero salamat pa din po dito ha. Oh, bakit iya? May problema ba? Parang bigla po akong inantok tita eh. Ah, ganun ba? Gusto mong ihatid kita sa kwarto mo? Naku, wag na ho. Kaya ko na po to. Pasensya na po kayo. Baka hindi na ako makatulong magligpit ha. Ay naku, wag mo nang isipin yon. Kaya na namin to. Matulog ka ng mahimbing, ha? Tumango na lang ako noon at nagbaybay na paakyat. Pakapaka pa ako dahil mayat maya kong umikot ang paligid ko. Napakatindi ng hilong nararamdaman ko noon. Pero nagawa kong maakyat ang kwarto ko at makahiga sa kama. Pagkatapos, hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako noon bigla dahil sa parang may bumulong sa tenga ko. Nahihilo pa ako pero kaya ko na. Una kong nakita yung malakas na paggalaw ng bintana sa kwarto ko. Kasunod nun ay narinig ko na din ang malalakas na hampas doon at ang nakakatakot na mga angil. Tita Lenora! Tatay! May nagugulo po dito! Tita! Lani! Tay! Naku, nasa na sila? Bakit walang tao dito? Teka! Ayun sila! Baka sila yun! Naku, hindi! Putol na katawan ng 2 babae! Manananggal nga sila! Umalis siguro sila para manginain sa gubat pero bakit naman hindi nila ako sinabihan? May bisitang gusto pumasok dito! Naku, ano gagawin ko? Pabalik na sana ako nun sa kwarto ko nang makita ko si Totong na nakapwestong parang aso sa dulo ng hagdan. Nasa tapat siya ng pintuan ng kwarto ko at nakangisi pa siya. Hanggang sa sunod-sunod na ang lumitaw na nilalang mula sa likuran niya. Iisa ang pagkakangisi nila nun sa akin. Parang natatakam na na-excite na malapitan ako. Sinubukan kong kapain ang proteksyon kong habak sa tiyan. Pero sa pagkagulat ko, nakita kong wala yun doon. Marahan akong napaatras. Kahit anong pilit ko na magpakatatag, hindi ko magawa. Bigla ay parang natakot akong mamatay sa kamay ng halimaw na yon.
O ano? Bakit hindi ka makapagsalita, babae? Nalulun mo ba yung dila mo? O naubos lang yung baon mo salita? O ano? Wala kang kuwala ngayon. May permiso na kaming gawin kang hapunan. Basta ba walang sisihan kapag nanakit yung tiyan mo pagkatapos mo akong kainin eh. Kung sa bagay, wala ka naman ang sisisihin dahil patay na ako. Tapos, mamamatay ka din. Anong sinabi mo? Pinapalakas ng kagaya mong tao ang katawan namin. Hindi nila lason, tanga. Mas tanga ka. Bakit? Pare-parehas ba lahat ng dugo ng tao? Sa palagay mo ba, pananatilihan akong buhay ni Valiente kung masarap akong kainin? Bakit hindi mo subukan ngayon? O halika dito, bilisan mo. Gusto ko na ding matapos to eh. Amor, hindi ba takam na takam ka na kamo sa babaeng yan? Ba't hindi ka mauna sa kanya ngayon? Ay nako Amor, huwag ka pumayag. Gusto ko lang gawing pan-testing yan para kung may lason nga talaga yung dugo ko. Sige ka, una kang mamamatay. At siya, makakaiwas na siya. Tuso ang batang yan at mas magulang pa yan sa inyo. Manahimik kang babae ka. Talagang inubos mo yung pasensya ko, ha? Susugod na siya nun sa akin ng lakas loob kong sugatan ng braso ko. Napasigaw ako nun ng malakas dahil sa kirot. Pero hindi ko yun alintana. Kailangan kong mapanindigan na may lason ng dugo ko at magiging proteksyon ko yon laban sa mga hayok na halimaw sa harapan ko. Epektibo naman yun. Nakita kong napahinto si Totong mula sa pagsugod sa akin at nag-alangan. Yun nga lang, yung mga aswang na mas mababa pa yata ang kaisipan at uri sa kanya. Kasama na yung Amor ang bigla na lang nag-unahang sumugod nang makita ang dugo sa braso ko. Nakalimutan ko, hindi nga pala sila tulad kong tao na nakakapag-isip. Ang mahalaga lang sa kanila, kapag gutom sila ay ang mga sikmura nila. Napalunok na lang ako noon at tuluyang sumandal sa dulong bahagi ng second floor. Dead end na at marahil ay katapusan ko na din. Pumikit na lang ako at hinintay ang masalimuot na kapalarang naghihintay sa akin. Pero angil na parang nasasaktan ang kasunod kong narinig. Pagkatapos ay malakas na lagabugan. Nang magdilat ako ng mga mata, dun ko nakita si Valiente. Matikas na nakikipaglaban sa mga aswang na naroon. Ang ilan ay kinakagat niya muna sa leeg at saka malakas na ibabato sa first floor. Meron din namang ilang beses niya munang ihahampas sa dingding pagkatapos ay tuluyang bibitawan. Sinabi ko na sa inyo, pagmamay-ari ko siya! Akin lang siya! Wala kang karapatan ariin ng kahit sinong mortal dito sa lugar na to, Valiente! Anak ka man ni Supremo! Kailangan mo pa rin sumunod sa batas! Ano bang batas sinasabi mong bata ka? Ako ang batas dito! At sa batas ko, walang dapat nangingialam sa isang bagay na may marka ko na! Naintindihan mo? Huwag, Valiente! Bata lang siya, pabayaan mo na siya! Sigurado naman ako na matututo na yan. Hindi ka dapat naawa sa mga ganitong nilalang. Wala kami mga konsensya. At itong batang to, lalamunin ka nito ng buhay! Pero tulad mo lang siyang kulang sa aruga ng mga magulang niya, Valiente. Hindi man kayo mga tao, pero naniniwala ako na kaya niyong mag-isip ng tama. Bitawan mo na siya pakiusap. Maswerte ka, bata. Napakaswerte mo. Makukuha ko na sana ang isa sa pinakamalakas na sisiw sa lahi mo. Pero pagbibigyan kita, ayoko na magtatagpo pa yung landas natin, ha? Dahil sa susunod na magkita tayo, aalisin ko na ang lahat ng dapat maalis sa'yo. Nang makita kong tumakbo na palayo si Totong, nagsisunod na din yung iba sa kanya. Napangiti ako. Kasunod nun ay doon ko palang din naramdaman yung panghihina ng katawan ko. Maging yung tibok ng puso ko nun, ramdam kong humihina na din. Tuluyan akong napaupo sa sahig. At nang pagmasdan ko yung braso kong may sugat, halos doble na ang paningin ko. Habang yung dugo nun ay wala pa ding tigil sa pag-agos. Danny, hoy, gumising ka. Huwag kang matutulog. Gagamutin kita. Salamat naman dumating ka. Pasensya ka na. Hindi na kasi ako nakalabas kanina.
Lakasan mo lang yung loob mo. Mabubuhay ka pa. Oo naman. Hanggat nandyan ka, mabubuhay ako. Ikaw kaya yung nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kaya dyan ka lang ha. Huwag mo kong iiwan ha. Halika dito. Bubuhatin kita. Doon ka na lang muna sa bahay ko. Hindi ka naligtas dito. O ano? Gusto mo bang wag na natin pabalikin yung mga manananggal na yan? Hayaan mo na lang sila. Pamilya sila ni tatay. Kapag nawala sila, baka malungkot yun. Ay, ikaw bahala. Pumikit ako at humilig na lang sa mabalahibo niyang dibdib. Naramdaman ko pa ang dampi ng malakas at malamig na hangin sa balat ko bago ako tuluyang nawalan na naman ng malay tao. Maya-maya pa ay narinig ko ang usapan sa labas ng kwarto kung nasaan ako. Wala na akong magagawa, Dante. Ang mabuti pa, iuwi mo kaagad yung anak mo sa oras na magkamalay na siya. Pero, iniligtas niya lang yung anak ko. Kasalanan ko. Ako ang dapat ninyo parusahan. Hindi ka sakop ng batas ng mundo namin, Dante. Sundin mo na lang yung payo ko. Asikasuhin mo yung anak mo at aasikasuhin ko yung akin. Kahit masakit, kailangan ko magpasya. Ayokong biguin yung mga nasasakupan ko. Kailangan makita nila na pantay-pantay ang hatol ko para sa hustisya. Kahit usapang ama sa ama na lang supremo. Isaalang-alang mo naman oh. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? O nanghihinayang sa magiging buhay niya sa hinaharap? Ikaw na nagsabi, masasamang uri ng aswang ang napatay niya. Bakit mo na masasayangin yung buhay ng anak mo? Gayong tinulungan niya yung komunidad mong maging tahimik at maging malinis. Dante, hindi mo talaga maunawaan hanggat hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Kung ako yung nasa posisyon mo, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para protektahan ng tama. Babaliin ko kahit ang batas para itama yon at maging angkop sa kasalukuyan. Salamat at kahit papano, binigyan mo ng oras ang nais ko sabihin Supremo. Salamat din sa pag-aasikaso ng aking anak. Aalis na siya sa lalo madaling panahon. Rinig na rinig ko yung lahat. At kung hindi ako nagkakamali, may mangyayari kay Valiente dahil sa ginawa niyang pagpatay sa mga aswang na yon. Parang nanikip bigla ang dibdib ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, parang may dumagandoong napakalaking bato. Hindi ko rin nun nakontrol ang pamumuo ng luha sa magkabila kong mga mata. Pagpasok ni tatay, hilam na ng luha ang mukha ko. Anak? Abay, gising ka na pala. Oh, hindi ako sanay na umiiyak ka. Matapang ka, di ba? Tay, mamamatay pa si Valiente dahil sa akin? Hindi mo kasalanan yung anak. Alam ni Valiente ang ginawa niya. Gayon din yung kanyang ama. Labas na tayo doon. Pero hindi pwede, Tay. Niligtas niya lang ako. Bakit siya papatayin? Isang malaking kasalanan at mabigat na kaso sa kanila ang piliin ng isang pinakamalakas na aswang, ang isang mortal Dani. Pumatay pa siya ng kapwa niya. At bitay talaga yung parusa sa ganong pagtataksil. Hindi. Diyos ko naman, Tay. Hindi niya pwedeng danasin yun. Maganda pang magiging buhay niya balang araw. Magaling siya at matalino at saka mabait siya. Bakit hindi na lang ako yung bitahin nila? Total, pag uwi ko naman kay nanay, mag-isa na lang ako ulit. Yung buhay ko ang walang kwenta, Tay. Ipalit niyo na lang ako sa kanya. Anak, yun ba yung tingin mo sa buhay mo? Alam mo ba na halos mamatay yung mama mo sa ospital nung pinanganak ka niya? Pati ikaw nun, critical din dahil natagalan bago ka mailabas. Pero lumalaban ka, kahit nung baby ka pa. Maswerte ka na aligtas, kayong parehas nung gabing yon. At Dani, nandito ka pa at buhay dahil meron dahilan. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, ha? Mahal na mahal kita dahil ikaw yung unang anak ko. Ikaw yung nagparamdam sa akin kung gaano kasarap mag-iisang ama. Pero sorry, Tay. Sorry po talaga.
Naging makasarili ako at mahina. Pero tay, si Valiente po, habang buhay kong dadalhin yung guilt kapag namatay siya ng dahil sa akin. Wala na nga po siguro talagang kasiyahan yung buhay ko. Yung 1 linggong saya na yun, habang buhay pala yung magiging kapalit. Kung alam ko lang sana, tay, nagkulong na lang sana ako sa bahay gaya ng gusto niyong gawin ko. Isa si Valiente sa aswang na tinitingala ng mga taga-baryo dahil tagapagmana siya ng pwesto ni Supremo. Pero ang tingin na lang nila kay Valiente ngayon ay isang mahinang klase ng aswang at hindi karapat-dapat mamuno. Iisipin kasi nila na mas pipiliin niya palagi ang lahi natin kumpara sa mga lahi nila dahil isang mortal ang inibig niya. Hindi sila hihinto hanggat hindi siya nakikitang patay ng mga taga rito. Ano ho? Inibig? Piniling ibigin? Ako? Oo, ikaw yung napili niya maging kabiyak niya. Isang malaking pagtataksil yon sa kanilang lahi. Pero napakatapang talaga ng batang yon. Buo ang loob niya nung sabihin niya sa amin na ikaw yung gusto niya. At pakakasalan ka niya, tumutulmang kami. Nanginig talaga ang buong katawan ko noon. Hindi ko na naman napigilang maluha dahil sa mga nalaman ko. Napagtanto ko rin kasi nungalingan lang ang pinagsasabi sa akin ng stepmom ko tungkol sa marka na yon. At malakas din ang kutob ko na sila ang pumutol sa habak na proteksyon ko para alisin ako sa landas nila. Gayunpaman, hindi ko na yun sinabi kay tatay. Ayoko namang magkagulo sila dahil nakita ko rin sa mga mata ng aking ama ang kasiyahan sa pamilya niya noon. Isang araw pa akong nandun at nagpapalakas. Hindi ako iniwan ni tatay at may proteksyon din ako dahil bahay pala yun ni Supremo. Ilang beses ko nang tinangkang hanapin si Valiente. Miss na miss ko kasi siya noon pero matinik ang mga bantay ko. Maging si tatay, ilang beses ko nang pinakiusapan para makita lang si Valiente. Pero maging siya daw ay binawalang makita o makausap man lang ito. Hintayin mo ako dito, anak. May babalikan lang ako bago tayo dumiretso sa bayan. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ko noon habang nasa sasakyan. Yun na yata ang pinakamasakit na damdaming naranasan ko. Mahal ako ng nilalang na gusto ko. Pero dahil hadlang ang magkaiba naming mundo, hindi kami maaaring sumaya sa piling ng isa't isa. Hindi ko yun matanggap. Hindi ko maintindihan noon kaya ibinuhos ko na lang lahat sa pag-iyak. Bilisan mo. Kailangan makalayo tayo mula dito, Valiente. Pero delikado yung buhay mo sa ginawa mong to. Pwede ka nilang patayin. Nakahanda ako, Valiente. Napakalaki ng pagkukulang ko sa panganay kong anak. Ito na yung tamang oras para bumawi ako sa lahat ng sakit na dinanas niya. Tay? Valiente? Daddy! Valiente, akala ko hindi na kita makikita kahit kailan. Paano ka nakatakas? Dahil sa tatay mo. Tay, hindi ka na rin naman po babalik dun, di ba? Anak, nandun na yung pamilya ko, hindi ba? Saka nandyan na naman si Valiente. Sigurado ako na hindi ka niya pababayaan. Pero anong mangyayari sa inyo dun, Tay? Hindi ko alam, pero bahala na. Alam kong pinapakinggan naman ako sa Supremo. Malay natin, matauhan siya kahit hindi naman siya tao. Sobrang bigat talaga ng pag-alis kong yon sa lugar na yon. Makailang beses ko pang pinilit si Papa na wag nang bumalik. Pero buo na ang pasya niyang ihatid lang kami sa terminal at umuwi na din. Tanging mahigpit na yakap at ngiti ang naging pabaon niya sa akin noon. Akala ko, kapag nakasama ko na si Valiente ay okay na ako. Magkaiba pala ng level ang sakit na pwede kong maramdaman. Yun nga lang, mas comforting na naroon ang mahal ko at yakap-yakap ako. Masaya akong nakasama kita, Danny. Tsaka huwag ka maglala kay Dante. Hindi siya mapapano. Magtiwala ka sa akin. Matagal na ako nagtitiwala sa iyo, Valiente.
Ganun ba? Mabuti naman. Tara, bumaba muna tayo. Ha? Pero aalis na yung bus. Kaya nga bilisan mo eh. O ano, bubuhatin pa ba kita? Saan ba kasi tayo pupunta? Gusto kita masolo kahit ilang araw lang eh. Ha? Pero magkakasama naman tayo, di ba? Siyempre, may mga matang nakasubaybay sa atin dun. Dito, tayo lang. Hoy, valiente ha. Baka inaakala mong susuko ang banderang puti sa'yo. Nagkakamali ka dun. Hindi niya kailangan sumuko, no? Ang kailangan niyang gawin, magpasakop. Ang akala ko ay lagi lang nasa komunidad nila at walang alam sa bayan ang mga tulad ni Valiente. Pero habang nasa syudad kami, napansin kong kabisado niya naman ang mga lugar doon. Nagawa niya ding panatilihin ang pisikal niyang anyo bilang living anime. Maya't maya tuloy may kinikilig na babae o namamangha kapag nakikita siya. 3 araw din kaming nanatili muna sa bayan na yon. Napuno yun ng masasayang alaala. At opo, hindi na panindigan ng sundalong ito ang salitang hindi susuko. Dahil yung huling gabi bago kami bumiyahe kinabukasan, tuluyan na din akong nagpasakop at nagtiwala sa kanya. Pero kinabukasan naman noon. Valiente? Nasaan ka? Ano to? Sulat? Pero teka, nasa Maynila na ako? Anong nangyaring? Paano? Marahil, malayo ka na kapag nabasa mo itong sulat na to, Danny. Hindi na ako nakapagpaalam ng personal sa'yo. Dahil alam kong magiging napakabigat nito para sa atin. Patawad, mahal ko. Pero hindi ko pa magagawang iwan yung baryo ng ganitong kagulo yung sistema. May responsibilidad ako sa kanila. Gayun din sa iyong ama na handang magsakripisyo. Umaasa ako na maunawaan mo. Pero huwag ka mag-alala. Nasa iyo ang marka. Kailanman magiging aking ka. Mahahanap kita kahit saan lubalop pa ng mundo. At sa tamang panahon, muli tayo magsasama. Mag-iingat ka palagi, mahal ko ha. Sa ngayon po ay maayos naman ang kalagayan ko. Lagpas dekada na ang nagdaan at 13 years old na din ang anak kong si Valencio. Lumaki din siyang walang pinagkaiba sa kanyang ama, kung katapangan din lang ang pag-uusapan. Matalino at likas na maawain, lalo na sa mga hayop. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Pero ipinagmamalaki ko rin na lumaking vegetarian ang anak ko. Hindi ko masabing impluwensya ko dahil kumakain naman ako ng karne at isda. Naging choice niya lang po yon simula nung matuto na siyang kumain ng mag-isa. Nabalitaan ko rin kay tatay taong 2013 na maayos na daw sa komunidad. Pinalaya na din siya ni Valiente nang maupo ito bilang bagong supremo. Simula nga noon, hindi niya na nabalikan pa ang komunidad na yon, pati na rin ang pamilya niya doon. Tuluyan siyang nawalan ng access na makabalik pa doon. Pero nagulat ako isang araw. Tay? Oh, ano ba yan, anak? Nabitawan mo na yung baso mo at kalat tuloy sa sahig. Abay, eto na ba yung apo ko? Abay, napakalaki niya na. Opo, tay. Pero ako na pong magdilinis niyan. Kumusta ko kayo? Pasok ko kayo. Pero, teka, anong... Oh, mukhang may mamap na ako ulit dyan ah. Nasaan yung map mo? Ako na dyan. Valiente? Tama na nagtiwala ako sa kanya. Sa mga huling pangako na binitiwan niya sa akin. At pinangako ko din naman sa kanya na hihintayin ko siya maging gaano man yan katagal. Hanggang dito ko na lang po tatapusin ang aswang fairy tale na kwento ng aking buhay. Habang buhay po talaga nitong binago ang pagkatao ko. Maraming salamat po Miss Clar at Sir Jay.
Pero kahit sa channel ni Miss Soledad o Miss Esperanza po ito mapunta, malulugod pa din ako dahil napili niyong bigyang buhay ang aking kwento. Pagpalain po kayo ng Diyos at naway maging ligtas sa araw-araw. Muli ay ako po ito, si Danny ng Maynila. Nagpapasalamat.